Hindi namin umuwi tatay ko, dikit-dikit-dikit-dikit-dikit-dikit, kumaano na eh. Nung kinuwento ko, magulgul ako. Tapos hiyang-hiya ako sa buong klase namin. Kasi nga siyempre lalaki ako, tapos umiiyak ako sa harapan ng teacher ko. Tapos, nung na-release ko yun, nagkaroon na ako, parang gumaan. Parang nagkaroon na ako ng ano na makapagsalita, nakakapag-recite na ako kahit papaano. Pero sabi ko siguro yun yung trauma. Trauma dun sa pamilya natin Yes. na pinagdaanan. Alam mo, ngayon ko lang narinig ang kwentong to, pero talagang trauma talaga. At may mga ibang na hanggang ngayon, medyo may edad na sila. Ano eh, sa amin yun, iano ko lang sa buhay namin ngayon ni Jules. Sabi ko ang ano, alam mo yun sa pamilya namin, never kami nagkasabi na I love you. Dati, never kami nagbabatian ng happy birthday. Ganon ka ano, kay Steve yung ano, kahit New Year, Christmas, wala. Pero nagtitinginan kami. Pero hindi kami ano, ibig sabihin, hindi kami nag-aaway-away, hindi kami nagbabastusan, pero hindi namin nakalakihan. Kaya ngayon, sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkapamilya, lahat ng mga naranasan ko, hanggat maaari ayoko ipaparanas sa magiging pamilya ko. Kaya ngayon sobra ako makapagsabi na I love you. Yung iba nga nawiwirduhan sa akin kapag iba nakakakita ko kahit lalaki, yung niyayakap ko, hinahalikan ko. Kasi ngayon ako nakakapag-express eh. Ngayon ko napapakita yung ano eh, yung nararamdaman ko. Dati kasi sobrang mahihain ako sa takot eh. Wala akong confident eh. Kasi nga, hindi ako nag-guide ng parents ko eh. Like ko nga sinasabi, bakit ako takot sa English? Nangihinayang ako, sabi ko ngayon, kung meron akong, kung naturuan ako ng magulang ko, natutukan yung pag-aaral ko, siguro kahit paano masabi ko, siguro kahit paano marunong ako. Kasi naalala ko nung basta Filipino subject sa klase, isa ako sa pinaka magaling. Kaya ko sabihin niya, isa ako sa pinaka magaling. Ako sa pinaka, nung nag-recite na ako, isa ako sa pinaka mahaba magkwento. Ang daldal ko eh. Kahit ako nun eh, ano na ako talaga, malu. Kasi, pag binabalikan ko, sabi ko, mula kinder ako, hanggang nag-college ako, kaya ko sabihin, every month nakikipag-away ako. Pero hindi ako yung hindi ako sunada na gano'n. Lagi ko takaw ko sunada ako. Yung sabi ko, wala naman akong ginagawa. Ba't ako pinagtitripan? Bakit ako inaano? Pero dahil kasi laki ako sa Novaliches, medyo magulo ang lugar namin. At saka, siyempre nakikita ko sa tatay ko kung sino siya eh. Naging palaban ako, napag kinanti mo ako talaga. Kahit malita ako, papalaga ako. Kahit gaano kayo karami, papalaga ako. Ganun ka, yung buhay ko noon. Tapos nung binabalikan ko na siya noon, sabi ko, kaya pala. Minsan sinasabi ko sa sarili ko, baka, alam mo yung destiny ko guys, na hindi natin maano na, siguro kaya ako pinagdaanan yung lahat ng mga experiences ko sa buhay mula ng bata hanggang ano. Sabi ko nga, kahit nakita ko ang nanay at tatay ko noon, na kapag sasaktan ng tatay ko nanay ko, never ako nagtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Hindi ko naiintindihan ng bata pa lang ako. Kahit na hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yun, naiintindihan ko siya. Hindi ako nagalit sa kanya. Parang, hindi dahil kinakampihan ko siya. Pero awang-awa ako sa nanay ko. Kaya nung naghiwalay sila, hindi kami against. Lalo na ako, parang, mas better na maghiwalay na lang. Parang ganoon. Para maano na rin yung nararamdaman ng nanay ko. Tapos after that, ang naapektuhan honestly, yung kapatid ko. Yung sumunod sa akin. Kasi siya yung medyo napariwara ng onte eh. Nabarikada, kung saan pumasok ng mga Na maaari din mangyari sa'yo, no? napanghinaan o nadapa. Wala na mangyayari sa pamilya ko. Siguro tinik ko yung dahil ako yung panganay. Alam ko yung kung wala kang nanay, wala kang tatay, sino tatay, sino poposte para sa mga kapatid niya. Kaya ako yung nagsumikap, kaya ako yung ayokong kahit na takaw-away ako noon, hindi ko sinira yung buhay ko, hindi ako na-involve sa drugs, hindi ako na-involve sa kung ano namang mga Sabi ko nga, hindi man ako studious or nagpaka-ano. Ang importante sa akin, makatapos ako ng college. Pilit kong tinapos yung college, kahit na bulak-bulak lang, kasi syempre masaya, barkada, ganun-ganun. Pero sabi ko nga ganun, ang importante may mangyari sa buhay ko. Kaya, ngayon, nung kahit paano na okay na yung karir ko, kumikita na ako ng konti, talagang pinagpursigihan ko maayos yung buhay ng mga kapatid ko. Okay, nag-racket. Kasi nga, practical ako sa buhay eh. Kumbaga, hindi ko talaga